Impact ng 2+2 Ministerial Dialogue sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Tatalakayin po natin with Attorney J. Batong Bakal, Maritime Law Expert at Director ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Magandang tanghali po, Attorney J. Attorney J? Attorney? Yes. Alright. Una po sa lahat, ano po ang kahalagahan nitong 2+2 Ministerial Dialogue na first time isinagawa sa Pilipinas? Yes. Itong 2+2 dialogue na to ay napakahalaga dahil maraming napag-usapan. At ito ang dalawang panig, no, patungkol dito nga sa, hindi lang sa depensa ng Pilipinas, kundi din sa mga tulong na pang-ekonomiya na maaari ding maidulot ng US sa pamamagitan nga nitong relationship na ito. So marami silang mga napagkasunduan na gagawin dahil dito sa 2+2 dialogue na ito. Kabilang na dyan yung foreign military assistance, yung pag-implement ng EDCA, at yung pagpatayo din ng mga economic na mga activities, no, yung pagpapalakas ng ating space and cyber capabilities, at yung mga paggawa ng mga ilang proyekto, no, na makakatulong sa ekonomiya natin. Sir Jay, kabilang sa mga bunga ng dialogue ang pangako ng Amerika na $500 million na military aid sa Pilipinas. Ano po yung masasabi ninyo dito at gaano po ba kalaking tulong ito sa defense capabilities ng Pilipinas? Malaki matutulong dito sa ating defense capability, no? Although hindi pa natin nakita yung detalye, malinaw na ito ay mapupunta hindi lamang sa armed forces kundi sa Philippine Coast Guard din, no? At ang talagang pinaka-objective nila ay para nga ma-enhance yung ating territorial defense, no? At makakontribute tayo sa regional security, no? So hindi lang yung Pilipinas ang kanyang matutulungan, kundi yung overall Southeast Asian region na din, no? Mapapaiting ito ang ating mga sariling capabilities, and at the same time, it will enable us na makipagtulungan sa ibang mga partner at mga kaalyado dito sa East Asian region. Para po sa inyo, sir, saan po dapat ilaan ang pondo mula po sa military aid na ito from America? Ano ang dapat sa tinyong i-prioritize ng Pilipinas mula po sa pondong ito? Well, para sa akin sa ngayon siguro yung ating maritime and air capabilities ang talagang nangailangan ng mga enhancement, no? Kasi pagdating doon sa ating army, meron na silang mga sapat na capabilities. At yung mobility nila na lang ang medyo siguro may kakulangan, pero yung mobility na yon ay maaring ma-provide nga ng ating Navy, no? So maritime din yung aspeto na yon. Yung ding ating Philippine Marines, no, ay sa ngayon na parte ng Navy, dapat din silang mabigyan din ng atensyon dito dahil yung ating archipelago syempre kailangan niya ang ganitong klaseng mga external defense capabilities na talagang magiging frontline mo ay yung mga nasa air, no, yung Air Force, tapos yung Navy and Marines. Ano naman po sa tingin ninyo yung impact nitong 2+2 Ministerial Dialogue at ang military aid ng Amerika sa Pilipinas sa mga pagkilos ng China sa West Philippine Sea? Well, syempre, nakita natin na ang China nag-issue na ng ilang statement yata, no, na kinikriticize nga itong paggawa natin ng mga hakbang para mapalakas ang ating alliance. Para sa akin, yan ay isang senyales na gumagawa tayo ng tama, no, para nga ma-depensahan yung ating sariling mga interes. Ang hirap kasi ang China, wala siyang pakialam na tayo ay isang sovereign nation na meron tayong kasarinlan at sarili nating interes. Hindi niya nirerespeto yon at lagi niyang sinasabi na tuta lang daw tayo ng US, no? So napakababa ng tingin nila sa atin. So sa pamamagitan nito, I think mapapakita natin na hindi dapat yan, dapat din ay respetuhin mo ang Pilipinas. Respetuhin nila ang Pilipinas bilang isang sariling bansa na may sariling interes. At gagawin natin kung anong dapat natin gawin para nga depensahan itong mga interes na to. Kahit ba hindi niya magustuhan itong mga kilos natin. Okay. At kaugnay po ng usapin sa West Philippine Sea, ano pong masasabi ninyo sa provisional understanding ng Pilipinas at China? Well, sa ngayon, no, yung provisional understanding nagiging
parang issue dahil magkakaiba apparently ang lumalabas na statement, no, lalo na pagdating dun sa mga statement ng Chinese Foreign Ministry. Parang pinapalabas nila ay sumuko na ang Pilipinas at pumasok tayo sa kasunduan na hindi ka nais-nais, na parang sinurrender na natin yung ating mga karapatan dyan. Pero sa kabila nun, malinaw din ang statement ng ating Department of Foreign Affairs at ngayon lately pati yung sa DND na hindi totoo yon, no? Na hindi tayo pumasok sa ganung usapan. Ang napagkasunduan lamang ay hindi tayo gagawa ng mga hakbang na mag-escalate nga dun sa situation at medyo kumbaga parang time out muna dahil nga hindi maganda yung patutunguhan nung mga pangyayari dito sa West Philippine Sea kung patuloy pa rin yung ginagawa ng China, no? So para sa akin, no, between the two of them, alam naman natin na pagdating sa credibility, medyo mababa talaga yung credibility ng China pagdating sa mga statement na yan, no? Paulit-ulit na nangyari na nagsasabi sila ng hindi totoo kaya baluktot, no? At tayo mismo sa pamamagitan ng ating experience in the past year, no, kasama na diyan yung Transparency Initiative, paulit-ulit nating napatunayan na iba yung sinasabi ng China sa nangyayari talaga sa dagat, no? So para sa akin, syempre yung statement ng Pilipinas ang aking mas pinaniniwalaan. At yung mga nangyayari dyan sa karagatan, no, para sa akin, sigurado naman na yung ating mga opisyal dito sa Foreign Affairs at Department of National Defense, kilala ko rin kasi sila. So, hindi sila papasok dun sa uri ng kasunduan na pinapalabas ng China na pinasukan daw natin. Sir Jay, kaugnay nga dito, no, matapos yung mga nakaraang resupply mission na walang agresibong aksyon mula sa China, sa tingin niyo po ba ay magtutuloy-tuloy na ganito yung magiging sitwasyon? Well, sana nga, no, kasi sa totoo lang, ang may problema naman talaga lagi dyan ay yung China eh. Sila itong gumagawa ng mga hakbang na talagang nagpapalala sa sitwasyon. Tayo, from the beginning, pareho rin lang yung ating kumbaga mode of operation, no? Dalawang barko na ineskorta ng dalawa pang barko, no? Ngayon, I think gumawa na tayo ng ibang hakbang. I think isang barko na lang yung pinadala natin, no, na ineskorta ng dalawang Coast Guard, kung hindi ako nagkakamali, no? So actually nag-aano lang tayo, parang patuloy pa rin tayo at kung anong ginagawa natin dati. Itong China lagi ang nagbabago at nag-escalate, no? Nagmula sila sa warning, umabot na sa laser at sa banggaan, tapos ay nga meron ng inatake nga pa nga nila yung ating mga tropa, no? Nung June 17. So para sa akin, tayo ang inaasahan natin ay magpatuloy ito. Kailangan lang talaga ang China ay siya yung kumbaga siya yung mag-comply bale sa kung ano naman itong kasundo nito at siya dapat ang kumbaga mag-iingat, no, na hindi masira itong sitwasyon ngayon sa West Philippine Sea. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon, Attorney Jay Batong Bakal, Maritime Law Expert at Director ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea.